Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas mapabuti at mapalakas ang senior high school curriculum. Ito ngayon ang tinututukan ng Department of Education o DepEd upang mas maihanda at maging employable ang sa dekalidad na trabaho ang mga magiging graduate ng senior high school sa bansa. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Patuloy ang inisyatiba at mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapalakas at mapabuti ang senior high school curriculum sa Pilipinas. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mahalaga na maging handa at maging employable ang mga mag-aaral na magtatapos sa senior high school at magkaroon sila ng dekalidad na trabaho. Kabilang sa mga pangunahing tututukan sa pagbabago ng senior high school program ay ang pagpapasimple sa curriculum nito, pagbibigay diin sa pagpili na mag-aaral sa kanilang career path, gayon din ang pagsisiguro sa maayos na progresyon sa pag-aaral at pagpapalakas ng ugnayan sa industriya. Ito ang ipinahayag ng kalihim sa naging pagpupulong ng kagawaran kasama ang mga kinatawan ng pribadong paaralan, technical vocational institutions, pribadong mga kumpanya at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa huli, tiniyak naman ni Angara na magpapatuloy ang magandang pakikipag-ugnayan ng kagawaran upang mas mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad naman ang isang programa ang Department of Agriculture o DA upang mas mapalakas pa ang produksyon ng itlog sa bansa. Ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Maglulunsad ng Chicken Layer Program ang Department of Agriculture o DA ngayong taon na nagkakahalaga ng mahigit 85 milyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng programa na mapasigla ang produksyon ng itlog sa Pilipinas. Sa ilalim nito, ipapatupad ang Love Project para sa pagtatayo ng small-scale egg production sa ilang mga piling lugar sa buong bansa. Partikular na target ng proyekto ay ang mga magsasaka, community groups, mga kooperatiba at asosasyon na tutukuyin ng Regional Field Office ng DA at ng local government units. Dito, mabibigyan ng mga benepisyaryo ng module, mga manok, kulungan, vitamins at feeds ng mga manok, at iba pang kagamitan na nagkakahalaga ng 79,500 pesos. Tiwala ang kalihim na sa pamamagitan ng nasabing programa, masisiguro ang food security sa bansa, magkakaroon ng agarang mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan ang mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Data Privacy Management Program. Ito ay para mas maprotektahan pa ang mga datos na kasalukuyang hawak ng ahensya. Ang mga detalye, narito ang report ni Millie Borja. Opisyal nang inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board ang Data Privacy Management Program nito. Yan ay kasunod ng pagsasagawa ng unang data privacy training para sa mga board member at empleyado ng MTRCB. Bahagi ng programa ito na matiyak ang seguridad ng mga sensitibong impormasyon bilang pagtalima sa Data Privacy Act of 2012. Layo ng programa na matukoy ang lahat ng personal na datos na kinokolekta, pinoproseso, at itinago ng ahensya, pati na rin ang pagbuo at pagpapatupad ng pulisiya
para masiguro na epektibong napapamahalaan ng MTRCB ang lahat ng datos at maiwasan ang anumang insidente at pagkukompromiso sa mga ito. Ayon kay MTRCB Chairperson and CEO Lala Soto Antonio, maliban sa mga mandatong protektahan ng mga pamilyang Pilipino, lalo na ang mga kabataan, sa responsableng panonood, sinisiguro rin nila ang security at integridad ng mga impormasyon na ginagamit sa operasyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. On the spot namang nabigyan ng trabaho ang higit 60,000 mga aplikanteng Pinoy noong nakarang taon ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Mula umano ito sa inisyatiba ng pamahalaan tulad ng job fairs na inilunsad sa buong bansa. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Nasa 65,000 na mga aplikante ang on-the-spot na nabigyan ng trabaho ng Department of Labor and Employment o DOLE noong 2024. Ito ay mula sa inisyatiba ng kagawaran na naglunsad ng halos 1,800 job fairs sa buong bansa. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, 400,000 na job seekers ang nagparehistro sa job fairs na inorganisa sa tulong ng mga local government unit. Kabilang sa mga pangunahing alok na trabaho ay sa industriya ng retail service at manufacturing sectors. Maliban dito, ayon pa kay Laguesma, tinitingnan din ng pamahalaan ang mga umuusbong na merkado na maaaring makadagdag oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Samantala, binigyan din naman ng kalihim sa publiko na karapat-dapat lamang na makinabang sa tulong pangkabuhayan ang ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD bago ang eleksyon. Tiniyak ito ni Laguesma sa gitna ng alalahanin na magamit ng mga politiko ang TUPAD program sa panahon ng pangangampanya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa mataas na kita sa buwis at non-tax revenues, tumaas ng 15% at nalampasan pa ang target na revenue collection ng pamahalaan noong taong 2024. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Tumaas ng 15% year-on-year ang revenue collection ng pamahalaan noong 2024 na umaabot sa 4.4 trillion pesos, bunsod ng mas mataas na kita sa buwis at non-tax revenues. Noong nakaraang taon, ang revenues ay umabot sa 4.41 trillion pesos, lagpas sa parehong target na itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at ng revised goal. Ito ay sa ilalim ng 2025 Budget of Expenditures and Sources of Financing na batay sa preliminary figures na inilabas ng Department of Finance o DOF. Sa inilabas na figures ng DOF, ang tax revenue ay umabot sa 3.78 trillion pesos at malaki ang naging ambag dito ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa 2.83 trillion habang nasa 16.6 billion pesos naman ang Bureau of Customs. Samantala umabot naman sa mahigit 625 billion pesos ang non-tax revenues ng gobyerno batay na rin sa preliminary data ng DOF. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa naman ng bilateral meeting si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kasama ang Minister of Tourism, Arts and Culture ng Malaysia. Para yan sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa pagdating sa turismo. Narito ang report ni Dustin Bayog. Nakipagpulong si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco kay Minister of Tourism, Arts and Culture ng Malaysia na si Dato Sri Tiong King Sing sa nais itong palakasin pa ang relasyon ng turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Nakasentro ang pagpupulong sa potensyal na kolaborasyon ng Pilipinas at Malaysia pagdating sa tourism development. Sa proposed cooperation agreement ng DOT, binigyan din ang pag-promote sa sustainable tourism at environmental at social sustainability, kabilang na rin ang pagsulong sa mas Muslim-friendly at halal tourism sa bansa. Ang naturang bilateral meeting ay naganap habang sinasagawa ang ASEAN Tourism Forum 2025 sa Johor, Malaysia. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangungunahan naman ng Pilipinas ang ASEAN Forum na gaganapin sa susunod na taon sa Cebu City.
Yan ay matapos formal na tanggapin ng Department of Tourism o DOT ang chairmanship para sa gaganaping ATF 2026. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Formal lang tinanggap ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang chairmanship para sa gaganaping Association of Southeast Asian Nation Tourism Forum o ATF 2026 sa susunod na taon sa Cebu City. Pangungunahan ng Pilipinas sa mga pagtitipon na gaganapin sa bansa, kabilang riyan ang Travex Trade Show at ASEAN Tourism Ministers Meeting na inaasahang dadalawa ng iba't ibang tourism ministers sa Asia. Ayon kay Frasco, ito ay isang oportunidad para sa bansa na hindi lamang pag-usapan ng mga polisiya, kundi masaksihan mismo ng mga nangungunang leader ng turismo ang potensyal para sa sustainable tourism growth ng rehiyon. Habang gaganapin naman ang mga preparatory meeting sa Manila at Boracay. Giit pa ni Frasco, layo nito na maisulong sa mga delegado ang isang sektor ng turismo na magpapalakas ng patas at sustainabling paglago ng ekonomiya para sa lahat. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi sa ginanap na Water World Grand Prix sa Thailand ang 4 na Pinoy jet ski riders. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Millie Borja. Nagpakitang gilas ang 4 na Filipino jet ski riders sa ginanap na Water World Grand Prix sa Thailand. Sila ay kinilala bilang ang mga Pinoy pride na sina Vito Tino, Angelo Ventos, Louie Buhisan at Enzo Pontino, na kapwa mga nanguna sa iba't ibang kategorya. Nakuha ni Ventus ang prestihiyosong Triple Crown World Champion sa Novice Runabout Stock category, habang si Pontino naman ang nanguna sa Novice Ski Stock. Si Tino naman ay nasecure ang ika-4 na pwesto sa Junior Spark 13 to 15 Stock category. Nagpakitang gilas naman si Buhisan sa iba't ibang events, gaya ng pagiging second place nito sa Endurance Open ng World Series at third place finish sa Pro-Am 1100 Open sa Kings Cup, Asia Cup at World Series. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Miss Supranational 2025, kasado na sa June sa Poland. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Kasado na sa Hunyo ang tagisa ng ganda, galing at talino para sa susunod na Miss Supranational. Sa Malopolska sa Poland, nakataktang ganapin ang final show kung saan higit 70 kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo ang maglalaban-laban. Si Tara Valencia ang kinatawan ng Pilipinas sa naturang international beauty pageant. Nagtapos ang 23-year-old beauty queen from the City of Pines sa kursong Tourism Management sa University of Baguio. Magunita na Hulyo noong nakaraang taon ng itanghalang ating pambatong si Alethea Ambrosio bilang Miss Supranational Asia and Oceania. Huling naiuwi sa bansa ang Miss Supranational crown taong 2013 ng tubong Isabela na si Motya Datul. Siya ang kauna-unahang Filipina and Asia na nakasungkit ng naturang titulo. Ang Indonesia na si Harashda Zara ang kasalukuyang Miss Supranational. Para sa DZRH TV, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang ngumiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay
hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.